Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 1,400 classrooms nawasak ng lindol sa Mindanao. Historic high na 1.03 billion US dollars agricultural export na itala ng Pilipinas nitong Abril. Kamara, kinondena ang China sa Baho de Masinloc. Most wanted person sa Masbate bunsod ng pamamaslang, arestado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, hindi bababa sa 1,462 classrooms ang nawasak ng kamakailang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito ay ayon sa Department of Education o DepEd. Dahil sa matinding pinsala, higit 4,000 face-to-face classes pa rin ang suspendido sa ilang rehiyong apektado. Bate sa huling assessment, higit 1,400 silid-aralan ang halos nagtamo ng matinding pinsala. Halos 4,400 naman na silid-aralan ang bahagyang napinsala, habang higit 100 school facilities ang nasira. Patuloy naman ang inspeksyon ng DepEd sa mga paaralan upang matukoy ang mga hakbang na kailangan para pagsasaayos at rehabilitasyon. Tiniyak din ito na sisiguraduhin nilang ligtas ang mga gusali at pasilidad bago magbalik klase ang mga mag-aaral. Samantala, mairing kinundena ng House Committee on Foreign Affairs ang umano'y illegal na floating structure ng China na namataan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon kay Cotabato 3rd District Representative Maria Alana Samantha Talino Santos, chairperson ng House Committee on Foreign Affairs, suportado niya ang diplomatic protest na inihain ng Department of Foreign Affairs laban sa China. Noong 10 Hunyo, naglabas ng mga larawan ang mga otoridad ng isang movable floating platform na umano'y inilagay ng China sa Baho de Masinloc. Batay sa datos ng Philippine Coast Guard o PCG at Armed Forces of the Philippines o AFP, may sukat itong 6 na metro kada gilid at nilagyan ng antena at metal support para sa pag-angkla. Kinumpirma rin ng pinakahuling monitoring na may mga taong sakay ng naturang istruktura habang nasa karagatan ito. Sinabi pa ni Talino Santos na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc at nasa humigit kumulang 190 nautical miles mula sa Zambales. Ayon pa sa mambabatas, paglabag umano ito sa soberanya ng Pilipinas sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Awards sa South China Sea. Pinuri rin niya ang AFP at PSG sa patuloy na maritime patrol at surveillance operations sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Talino Santos, patuloy umanong magsusulong ang komite ng mga hakbang upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Sa ibang balita, nakapagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na agricultural exports sa kasaysayan nitong buwan ng Abril, na umabot sa $1.029 billion ayon pa ito sa Department of Agriculture. Bahagi din ito ng pagsisikap ng pamahalaan upang mapalawak ang global reach ng produktong pang-agrikultura ng bansa. Nauna nang itinulak ng DA ang pag-export ng mga produkto kabilang ang nyog, mangga, pinya, saging, rambutan, ube, kape at kakao at iba pang iba. Dagdag pa nito, malaki pa ang potensyal ng agrikultura ng bansa at may malakas na advantage kumpara sa ibang bansa. Kaugnay nito na una nang naipadala noong nakaraang linggo ang pinakaunang commercial shipment ng 1 metrikong toneladang mangga mula Zambales patungong Toronto, Canada. Kasunod naman ito ang pinakauna ring commercial shipment ng 18 metrikong toneladang pinya mula South Cotabato papuntang United Arab Emirates nito lamang Lunes. Habang sunod din pinadala nitong Miyerkules ang 200 kilong mangga mula Cebu na Guimaras papuntang Hong Kong at Europe.
Sa parehong kagawaran, habang patuloy na bumabangon ang industriya ng baboy sa Pilipinas mula sa pinsalang dulot ng African Swine Fever o ASF, pinag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture ang ilang makabagong teknolohiyang ginagamit sa Taiwan. Kabilang dito ang Smart Pig Farm System na tumutulong sa pagpapataas ng produksyon ng baboy, habang pinalalakas ang biosecurity laban sa mga nakakahawang sakit. Tunghayan ang buong detalye mula sa aking ulat. Patuloy na bumabangon ang industriya ng baboy sa Pilipinas mula sa epekto ng African Swine Fever o ASF na nagdudulot ng malaking pagbaba sa bilang ng mga alagang baboy sa bansa mula pa noong taong 2019. Dahil dito, target ng Department of Agriculture o DA na maibalik sa humigit kumulang na 13 million pig population sa bansa at makapagdagdag ng 6 million hogs pagsapit ng 2028 upang mapalakas ang lokal na supply ng karneng baboy. Kasabay ng mga hakbang na ito, tampok sa Taiwan ang paggamit ng Smart Pig Farming System. Gumagamit na nga sila ng smart technology sa pangangalaga ng baboy o yung farm ng mga baboy. Ultimo yung pagkain nila ay gumagamit din ng pamamaraan ng smart technology, pati din yung paglilinis nila. Naniniwala sila and batay sa kanilang pananaliksik, makakatulong ito sa produksyon, pati din yung mas malinis na pangangalaga sa mga inahin, pati sa mga beek, dahil nga alam natin na talamak talaga yung pagkalat ng ASF. May mga sensor na nakalagay sa kulungan upang bantayan ang temperatura, halumigmig at kalidad ng hangin, habang otomatikong inaayos ng sistema ang bentilasyon at iba pang kondisyon sa paligid ng mga hayop. Bago makapasok sa naturang farm, kinakailangan munang maglinis ng mga tao rito na mayroon ding disinfection system sa mga pasukan bilang dagdag na proteksyon laban sa mga sakit tulad ng ASF. Sa pagpapakain naman, gumagamit sila ng computerized feeding system at precision nutrition technology upang maibigay ang tamang sustansya batay sa edad, timbang at kondisyon ng bawat baboy. Gamit ang teknolohiya, natutukoy din kung gaano kadalas kumain ang bawat hayop upang masubaybayan ang paglaki nito. Ang kada inahing baboy dito ay kumakain ng 4 na beses sa isang araw, sapat upang mapanatili ang produksyon ng gatas para sa kanilang mga biik. Samantala, ang lahat ng datos mula kapanganakan, pagbabakuna, kalusugan at paglaki ng mga baboy ay nakarecord sa digital system para sa mas maayos na traceability o talaan ng impormasyon ng mga produkto. Kung saan sa mga operasyong isinasagawa sa Taiwan, malaki ang papel ng artificial intelligence technology. Data is really important, and only through technology you can get concrete data and be stored in devices where we can transfer easily. So these are the things that are really critical for the success of future farming. Sa pamamagitan ng timbangang AI-generated at may 3D sensors, nalalaman ang timbang at paglaki ng mga baboy nang hindi na kinakailangang obserbahan ng matagal gaya sa nakasanayang timbangan. Natutukoy rin ng sistema ang mga pagbabago sa kilos ng mga baboy na maaaring senyales ng sakit o stress, pati na rin ang mga apektadong kulungan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa buong pasilidad. Bahagi rin ng kanilang smart farming system ang paggamit ng circular economy approach sa pamamahala ng mga basura. Ang wastewater mula sa operasyon ay nililinis at nire-recycle para magamit muli sa paglilinis ng pasilidad, habang ang dumi ng baboy ay ginagawang organikong pataba para sa mga sakahan. Dahil dito, nababawasan ang greenhouse gas emissions at ang epekto ng operasyon sa kapaligiran. Ginagamit din ang mga nakuhang biogas mula sa Smart Biogas System upang makalikha ng kuryente na tumutulong sa pagpapatakbo ng pasilidad at nagpapababa ng paggamit ng iba pang pinagkukunan ng enerhiya. Ayon sa nasabing korporasyon, layunin ng kanilang sistema na mapanatili ang mataas na produksyon habang isinusulong ang animal welfare, kaligtasan ng pagkain, pati na rin ang pangangalaga sa kalikasan. If the country decide that we want to have such certain sustainability locally, you don't even have enough to supply locally and you rely heavily on import, then perhaps your strategy could be different. Could be different because you want the animals to flourish first. Kabilang sa kanilang mga prioridad ang pagbawas ng polusyon,
pagpapababa ng carbon footprint ng produksyon at pagtataguyod ng mas kapani-panatiling agrikultura. Naniniwala rin silang mahalaga ang katapatan at responsableng produksyon upang mapanatili ang tiwala ng mga mamimili. Isa sa mga pamantayang ginagamit ng Taiwan na maaaring magsilbing modelo para sa Pilipinas ay ang Digital Traceability System, kung saan natutunton ang buong proseso ng produksyon ng karne mula sa bukid hanggang sa pamilihan upang matiyak ang kalidad, kaligtasan at kumpiyansa ng mga mamimili. Naghahatid ng impormasyon mula dito sa Taiwan, Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, arestado sa San Fernando, Masbate ang tinuturing na number 1 most wanted person sa Bicol Region kaugnay ng kasong murder. Sa isinagawang operasyon ng Philippine National Police Region Office 5, katuwang ang iba pang police at military units. Ayon sa pulisya, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Kinilala lamang ang suspect sa alias na Eli, na umano'y mataas na miyembro ng isang communist terrorist group na kumikilos sa Bicol Region. Bago ang operasyon, nagsagawa muna ng surveillance, intelligence validation at monitoring activities ang mga otoridad upang matukoy ang lokasyon ng suspect. Sinabi ng PNP na naging maayos at mapayapa ang operasyon at kasalukuyan ng nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect para sa kaukulang proseso. Ayon pa kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bahagi ito ng pinaigting na intelligence-driven operation laban sa mga wanted persons sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.